naman ng lupa ang namatay kong tito. Months after ay ibinenta ng asawa niya ang lupa. Pero ang lupang minana po ay may last will and testament na nagsasabing hindi ito maaring ibenta sa mga tagalabas, kundi sa mga kapatid lamang ng tito ko. Pwede pa po kayang mabawi yung lupa, lalo na kung meron na pong kasulatan o deed of sale. Yan po ang katanungan ni Amanda. Attorney Jane Yonson-Repol, ano pong masasabi nating legal? Yan, sa tanong ng ating sender na si Amanda, sagutin po natin yan. Ito po ay interesting po itong tanong niya. Marami po tayong pwedeng makitang dito tungkol sa legal. Okay, una, makita po natin na binenta ng asawa yung property ng namatay na tatay. It may seem to look that yung property is conjugal or absolute or under ng absolute community property, as the case may be, kasi husband and wife are normally co-owners sila ng property. However, yun po yung ating general rule na co-owners yung husband and wife by virtue of conjugal or absolute community property. Pero in this case po, nabanggit niya na yung tito niya, ito po ay namanan ng kanyang tito. Which means, under the law, ang ibig sabihin po niyan, ito po ay acquired by virtue of gratuitous title. Ibig sabihin po nito, exclusive, lalabas po ay exclusive property na po ng tito niya, yung property na yan. Dahil po ito'y minana niya, na nakuha niya to through inheritance. Ibig sabihin po ng gratuitous, Miss Annie and Miss Jackie, hindi po hindi na binili. Kumbaga po ito ibigay sa kanya. Kaya po, ang ano po ng batas dyan, exclusive property po yan, yung husband or ng wife na nag-acquire through inheritance. O yan po yung tinatawag natin via gratuitous title. Ngayon, nabenta po siya ng asawa ng tito niya. And then here appears na meron pala siyang will, meron palang existing na will and testament, no? So ano po mangyayari ngayon dun sa nabenta na lupa? Ang tanong po niya ay pwede pa ba nilang mabawi yun? Ang sagot po natin, hindi pa po yung mabawi through reconveyance of title. Pero ito po ay dapat na ma-execute nila or ma-file nila within 10 years po mula nung binenta yung mula na working. Ayan, ganun po yung nangyayari dyan, Miss Jackie and Miss Annie. Siguro po, tatanungin nyo kung paano naman yung nakabili. So, nakabili, hindi ko naman alam na may will and testament yan. So, paano naman yun? So, yung nakabili naman po niya, meron pa rin po siyang recourse. So, maaari po siya maging entitled po sa indemnity since it can be shown na buyer in good faith. So, purchaser in good faith siya. Pwede siyang ma-indemnify. Buyer in good faith. Tapos, sabi ni attorney, 10 years po dapat. Pero paano pag nag-lapse na, attorney? No more? No more chance? Hindi na? Pwede? Kasi may period po di ba? Sinasabi niyo po. Opo, yes po, may period po. Pwede pa din po siyang subukan pong i-file sa court. Kasi before naman po yan natin maipa-reconveyance, kailangan pa rin po kasi na yung probate po ng will. So yung will po dapat po ma-probate siya or mapadaan din siya sa court. So the will itself, hindi siya pwedeng mag-execute na may lumabas na will yan na agad. So dadaan pa rin po yan sa court to probate of will.